istorya ng atletang Pilipinong pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. This is DZRH TV, Match Point Season 5. Say we're the best team in the country. Nung nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. Any sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig tayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng istorya mula sa mga atletang Pilipino. Ngayong araw, makakasama natin walang iba kundi ang UAAP Season 87 Cheer Dance Competition Champions, ang NU Pep Squad. Hi, NU! Welcome to Match Point. Hi. Hello po. Nice meeting everyone. Magpakilala muna kayo sa ating viewers. Hi po, I'm Blessy. Hi, I'm Coach Carl. I'm John Lawrence Cabido. Okay, so una-una sa lahat, congratulations Thank sa you iyo. po. Dahil Thank you po. nakuha niyo ang ikawalong CDC title ngayong season. Kumusta naman? Kumusta yung celebration niyo? Kumusta ang NU Pep Squad weeks after December 1, yung mismong competition? Yes. Okay naman po. Masaya po kami na yun nga po na nanalo po kami. Yung celebration po namin masaya po. Bago lang po kami nag-Christmas party nung Monday po. Monday Opo. lang. Kaya sobrang saya po ng team po kasi po nagtipon-tipon po kami doon. Masayang-masaya. At yung binigyan po kami ng masayang celebration po para sa panalo po namin. Sobrang deserve nyo naman yun, di ba? Coach? Siguro yung naging feedback ng mga tao, sobrang happy kami. Yung sobrang natuwa sila dun sa binigay namin performance. And pati yung mga fans namin, sobrang happy. Kasi parang comeback nga namin siya eh. And nabanggit nyo na rin yung performance, Coach. Pwede mo bang ikwento sa amin? Balikan naman natin yung iyong intergalactic team ngayong season. Pwede mo bang i-describe kung paano kayo nag-come up, kung paano ba nabuo itong idea na ito? Siguro nung nag-uusap kami with coaches, napag-isipan kasi namin na parang yung mga past routines namin, parang very out of this world na yung ginagawa namin. Or parang yung imagination namin parang out of this world na. So, naisip namin, bakit hindi pa natin gawing parang out of this world yung theme na parang sa alien, sa universe, mga astronauts, gano'n. Kaya parang mas lalo kami na-excite na gawin natin mas out of this world pa yung laman ng mismong routine. Pero paano nyo ba na-incorporate yung mga UFO at extracelestial elements doon sa inyong mga routine? Nung naisip na namin yung universe, parang sabi namin, ano ba yung laman ng universe? Parang yung makaka-relate yung mga tao and everyone naman knows ano yung mga astronaut, ano yung UFO, lalo na yung alien, ano ba yung alien, yung mga ganong bagay, ano ba yung kailangan ma-feel ng mga tao pag nakita nila kami, tapos nag-reveal kami as astronaut, as alien. Grabe, tsaka may pa-costume change talaga kayo. Yes. From astronauts to aliens, di ba? Ito naman, Coach, syempre, ang pinag-usapan talaga na Ferris wheel pyramid. Kumusta naman yun? Grabe, yung pagtanggap ng mga tao doon. Hindi rin namin actually in-expect na parang mawawaw ng todo yung mga tao. Kasi nung una din namin siya nakita, nung pinagawa namin siya, parang kakaiba nga siya, ang ganda tignan. Pero nung paulit-ulit na namin siya napapanood, kasi paulit-ulit namin siya ginagawa, parang, okay, normal na siya, na parang maganda siya, pero parang nung nagagawa na namin paulit-ulit, parang, okay, sige, tingnan na lang natin yung reaction ng mga tao. And siguro yung naisip ko na history kasi, actually hindi talaga siya Ferris wheel. Okay. Nung iniisip ko yung parang galaxy sa mga space, di ba meron yung mga parang bilog na satellite na umiikot. Okay. Yun yung parang una ko na-imagine talaga. Hindi talaga siya Ferris wheel.
Pero nung sinabi nila, meron pang version ng Jisoo Life daw. Tama. So, May nakita ko rin yan. sabi ko, sige, windmill na lang. Pero ang una ko talaga imagination doon is yung mga satellite doon sa space. Na parang umiikot na gano'n, na mabago. Pero officially, ano bang tawag na sa kanya? Wala siyang tawag. Wala Parang ba? yung fans na lang din ang nagsabi na Kahit Ferris wheel pyramid. Pero grabe, ngayon ko lang din narinig pala na satellite pala siya. Oo, parang Connect yung pa rin niya umiikot na satellite sa galaxy. Grabe yung wow factor, ano. Pero syempre, yung nakita namin doon sa mismong competition, isang performance lang siya. Sobrang dami pa for sure na storya, preparation, months before that. Pwede niyo mga ikwento sa amin, dali niyo kami doon mula sa preparation niyo hanggang sa pagtapak niyo doon sa MOA Arena. In terms of preparation po, ang dami po namin pinrepare. Hindi lang po physical, emotional din po, and spiritual. So, lahat po ng preparations na ginawa namin, nagbunga po siya ng competition. Lalo na po yung kailangan po namin ng emotional strength po. Andyan po sila coach para pagtibahin po yung mga mental namin. Kasi pagdating po ng competition, hindi po katawan ang labanan. Utak po talaga. Ayun po ang sinasabi nila sa amin. And then, nung nag-show off po kami, ang dami po namin show offs. 3 beses po ata. Doon po, tinrig po kami para humarap sa tao, paano po kami mag-perform ng may confidence na po. Para pagdating po ng competition, maning-mani na po sa amin na mag-perform. pressure, no? Yes po. And then, yung spiritual naman po, napaka-importante po sa amin. May tradition po kami na may pinupuntahan po kaming worship group. Dati pa po nilang ginagawa and then ngayon pinagpapatuloy po talaga namin. Isa lang po ang kinakapitan po namin every time na magsi-season po talaga. So, pumupunta po kami doon, humingi po kami ng guidance. And then, in terms of physical naman po, andyan po yung mga coaches, yung conditioning coach po namin, yung management para suportahan naman po kami. Marami po kami pinagdaanan and ayun po, nagbunga po talaga lahat ng preparation na ginawa namin. Kaya grabe, sobrang sarap ng pagkapanalo. Kasi Actually, yung in terms of preparation, as mentioned by our head coach, Coach Gabby, nag-start talaga kami ng early. Normally, yung time na nagsa-start kami, parang ano pa lang namin yun after season preparation. Pero nung this season, parang ginawa namin, sabi talaga ni Coach Gabs, let's start early para if ever, maganda rin yung mga magiging performances namin pagdating sa halftime performance. Kasi nauna talaga yun yung basketball games, tapos halftime performance. So, nag-start early kami for preparation and then just the normal system of National University Pep Squad. Kompleto yan. Dapat ready ka mentally, physically, spiritually. Tulad ng sinabi ni Long, pumupunta talaga kami, nag-worship kami kasi gusto namin as a whole na may support from community, support sa family, and as well as support in kay God. So, totoo pala na this year, extra yung preparation ng ENU. Yes. Kasi alam ko nababasa nyo rin to, nabanggit ko kanina kay Coach na natutulog ba ang mga estudyante? Pumapasok ba sa school? 1 year ba kayo? Buong year ba kayo nagpe-prepare? And gayon nga, at Yes. totoo naman na may extra time, extra Yes. preparation sa ENU ngayon. And of course, ang dami yung win-work out spiritually, mentally, emotionally, hindi lang physically. And it's so nice na makita na nagbunga lahat Yes. ng hard work ninyo. Yung preparation din naman namin, even kahit na early siya, we make sure din, kasi nire-require din kami ni management na you're a student athlete. Students comes first. So, as a student, kailangan i-prioritize mo din yan. So, kung nababalitaan nila na parang hindi na kami, everyday na lang kami nagpa-practice. Yes, everyday naman kami nagpa-practice, pero sa gabi, tapos sa morning, kailangan talaga you attend your classes kasi yun ang dadalhin mo in the future. Okay, ayan. Pumapasok po ang mga member ng NU Pep Squad. Yes. Pero ikaw, syempre, bukod dun sa major prize ninyo, grabe, Hakot Awards, special awards, paulit-ulit, nandun kami, pinapanood lang namin kung paano mag-cheer ang NU every time natatawagin yung pangalan nila. Ano na-feel nyo that moment? Di po namin na-expect na makukuha po namin yung 8 awards kasi po yung goal po namin is
mag-champion. Hindi po namin na-expect na lahat po namin makukuha yon. Kaya nung paulit-ulit po kami tinatawag, sabi namin na, oh, kalma lang kayo guys ha. Sabi na, pag tatawag kayo, okay, smile. Tapos sabi nila, kaya po nakita po nila sa mukha namin sobrang saya at hindi po namin expect na ganun po yung makukuha naming awards. Kaya, Tama kasi parang everything na tatawagin, babalik kayo sa pwesto nyo, then magpipray lang, parang nagpipray yes lang din po, kayo nagpe-pray lang po kami. Diba? Kasi di po pagtatawagan na po na National University, kaya po, so chichir lahat po. Diba? Grabe na yung ingay nung Yes crowd po. noon. Yung iba sumisigaw, wala ng pasok. Suspension na Yes. agad ang hinihingi, di ba? Pero ito, alam naman natin na itong pagkapanalo nyo, malaking bagay siya para sa NU. And ngayon, part na kayo ng history ng UAAP CDC. Pero personally, isa-isa kayo, gaano ba kahalaga itong championship na ito? Sa akin po, mahalaga po talaga sa akin. Kasi nga po, as a first time po, mag-perform sa UAP po, dream ko po talagang mag-compete sa UAP. Kaya po, sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko, ipakita ko kung ano yung pinaghirapan ko, yung pinaghirapan na mapunta po sa ganong competition. Kasi po, ito po yung dream ko na makikita na po ako, makita po yung skills ko po, yung personality ko po na eto na. At kaya nga po na ginalingan ko na as a first time, gusto ko mag-champion po kami kasi gustong-gusto po namin mag-champion po ulit. Very memorable. Yes po, kasi memorable first time mo pala po. and championship Yes agad. po. Congratulations, Blake. Thank you po. For me po, ang championship po na ito is sobrang napaka-importante po sa akin. Kasi, ayun po, captain po ako ngayon. And then, the management po, galing po ng support ng management, parents po namin, the NU community, lahat po ng sumusuporte sa amin outside this community po. Grabe po sila sumuporta sa amin. And then, ang iniisip ko na lang po, suklian yung suporta nila by getting the championship po ulit. Kasi, nung Elvis po last season, first time ko po yun. Yun po yung rookie time ko. And then, ngayon na second time around po, gusto ko pong mag-champion, makaramdam ng championship po. And then yun po ang sinabi ko sa sarili ko na by this season, gusto kong umuwi ng province na champion na po ako. Champion na po kami ng kapatid ko. And then maibalik sa community, NU community and the supporters po namin na NU pa rin po yung napapanood nila. Pero tama, part din ng pep squad ang iyong kapatid? Yes. Wow. May kapatid. Saan kayong probinsya ba? Davao po. Sa Davao? Yes, So, po. uuwi ka ngayong holiday? Yes. Wow, talagang na-fulfill mo ang Yes. iyong goal. Coach? Siguro, every championship naman is always special. Pero siguro, this championship, yung comeback kasi from last season, na yung mga tao nag-expect talaga kasi every time na hindi na nanalo last season yung NUPEP, parang parang nag-iisip na yung mga fans na naku, babawi yan next season. Talagang i-redeem nila yung mga sarili nila. So parang very special siya kasi yung grabe din kasi yung support ng management. Talagang all out sila kasi they know na kaya ng kids na i-push yung sarili para manalo. And then, lalo na pati yung community, yung community sobrang supportive from athletics to the students. Talagang sila, kahit yung mga post na sinishare ng page namin, kasama sila sa nagsha-share kahit hindi namin sila sinasabihan. Kasi alam din nila na parang very prepared yung batch na to. So, iyon. Tsaka yung coaches talagang very, working hard talaga sila dito sa season na to. Kasi talagang lahat from physical, yung conditioning coach namin, which is si Coach Neil, talagang everyday. Kung ano yung bigat ng mga flyers, dinodoble niya para
o yun yung Mas buhati sanay niyo sa talaga weights. sila. And then si Coach Glenn as nutritionist, parang yung food talagang bantay sarado. Tapos yung nila, yung weight nila every week, chine-check sila kung sinong bumigat or sinong gumaan. Pag gumaan na hindi naman fit dun sa katawan mo, kailangan kumain ka naman, gano'n. Hindi lang siya kailangan paliit ng paliit. Yes. So, yun. And then, yung other coaches namin, which is si Coach Nikki, sobrang busy din niya when it comes naman sa ibang parts ng routine. And, syempre, yung head coach namin, si Coach Gabs, talagang tutok siya. Lahat, from costume, siya din ang nag-isip. Yung mga designs ng shirts namin, siya din. So, overall talaga. So, maganda na nakikita natin na it's a team effort talaga. Hindi lang yung mga nakikita natin nagpe-perform, kundi meron yung mga tao behind them na Yes. sobrang grabe yung effort din talaga. And of course, nabanggit mo, Coach, na sobrang laking bagay ng support talaga, Yes. di ba? Parang yun yung, doon ka kukuha ng lakas, motivation, and inspiration to do more, to be better Yes. talaga. Ito naman, pupunta naman tayo kay Team Captain JP. At JP, bilang Team Captain ng NU Pep Squad, pwede mo ba kami kwentuhan kung kumusta yung team ninyo this season? Kumusta naman yung chemistry ng team? Nung nagsisimula po kami, ako po, may medyo doubt po sa sarili ko. Kasi nung binigay na po sa akin ang pagiging team captain ko ngayon, may mga kailangan pong ayusin sa team. Hindi lang po sa Team Blue, hindi, sa lahat po ng member po. And then, andyan po sila, coach, na tumulong sa amin para bago mag-start ang season, maiayos muna yung mga problema namin. And then, super seniors po, lahat po ng seniors, rookies, nag-usap-usap po kaming lahat para yung band namin as team, kailangan po kasi yun, may connection na po kami. And then, nung nag-start na po ang season, nag-jive na po lahat. And dun po namin nakuha yung chemistry namin throughout this season po. Lahat po ng kailangan naming ayusin, andyan po naka-back up po sila, coach. Yung mga alumni po namin, the family po namin na lagi din pong nagchat-chat sa amin pagka may problema po kami. So, lahat po ng pinagdaanan namin ngayon, yung journey po namin, galing din po sa support system po talaga na na-receive po namin. And then, lahat po ng ginagawa namin, binabalik lang po talaga namin sa sumusuporta sa amin. That's so nice to hear naman. And ito, nag-usap tayo nung mismong competition day, na-meet kita. And may pinakita ka sa akin sa wrist mo na nakalagay Cambark, tama ba? Yes po. Cambark, yun yung kamong motivation nyo ng team. Pwede mo bang ikwento pa sa amin yung meaning nito? Nung yung pinakita ko po sa inyo, dito po yung Cambark, tapos 8 po. Ayun po yung goal namin ngayon. And then, may makikita pa rin po kayo doon na word na mama, papa, and then GTU po. Yung GTU po it means Jesus, I trust in you. So, lahat po nung sinulat ko doon, ayun po yung mga parang pinaglalaanan ko nung time na yon. And then yung malaking Cambark po, ayun po talaga yung sinabi ko po kanina. Gusto ko pong umuwi ng province kay mama, sa family po namin na champion na po kami. Nakuha po namin yung Cambark na sinasabi. And then yung gusto namin history po na 8-time champion po. Grabe. Talagang very inspiring din talaga yung naging journey niyo. Pero ito, Coach, syempre, yung nakita natin, championship na, tagumpay na agad talaga ng NU. Pero merong mga challenges, of course, na pinace ang team before kayong sumabak dun sa mismong performance. Pwede ko ba mag-share sa amin ng ilang pinakatumatak sa yung challenges and paano yun na-overcome ng NU Pep Squad? Sa challenges, siguro, injury number 1 yan. Kasi hindi naman talaga maiiwasan kasi it's a sports. Injury, meron kaming mga problems, yung mga bulutong, nagkaroon din kami noon. And kasi yung bulutong parang 2 weeks ata siya. So, parang 2 weeks may mawawala sa team. Siguro yung mga
mga challenges din yung mga, minsan yung iba sa kanila, wala sa mood, so kailangan ipupush mo, gigisingin mo na, kailangan pag nandito tayo, kailangan nagtatrabaho tayo kasi para makakuha natin yung goal natin. Yung mga ganong challenges. Pero wala naman yung totally sobrang major. Every time na nagkaka-problem kami sa team, yung coaches nag-iisip talaga ng paraan na paano to isa-solve agad kasi hindi pwedeng ilang days tayong mawawala. And yung pool kasi ng members namin is very talented. So, if ever may mawawalang isa, pwedeng, ikaw muna pumalit. If ever, ito na yung chance mo kung gusto mo talaga mag-compete. Pero kung, pwede ka muna mag-fill in. Pag okay na yung isa, pwedeng bumalik. And we will see kung sinong mas better or fit for the team. Hindi naman kasi laging kailangan yung buong 25 members mo is lahat yun super duper galing. Meron doon matyaga na pagpasok is hindi ganun ka-skillful pero dahil matyaga siya, mas alam mo yun, mas madaling turuan, mas hindi takot. Kasi yung iba minsan, pag pinasok mo, natatakot na sila kasi ang daming ginagawa pagdating doon sa 25 competing. Pero, ayun, siguro sa challenges talagang yung mga sakit lang and injuries. Health lang talaga yung naging major problem ninyo. Pero ito, syempre, mapapabalik na tayo dito sa question na to. Isa-isa kayo, ano yung pinaka-memorable na experience ninyo and moment ninyo dito sa Season 87? Nung nag-ecom training po kami. Nag-ecom training po. Ecom is yung training namin 1 week before competition. Yes, lumalabas kami ng school para the kids can experience a different venue. Tapos doon kayo nagpa-practice? Yes, doon kami nagpa-practice. Bakit Leslie memorable yun? Kasi po, yung nung 1 week ecom training po namin, halos nagte-training po kami noon. Kaya, sabi po kasi sa amin na yung ecom training mas mahirap daw po kasi madami daw pong may injured, ganun daw po. Pero nung kami po ecom training po kami, masaya po kami. Doon kasi po, almost po kami nakaka-perfect ng routine, ganun po. Tapos yung band po namin, parang yung connection po namin talaga is isa po kaming team. Kaya po yung memorable ko po is yun po yung ecom training kasi sobrang saya po namin doon. Parang yung connection namin, wala po kaming iniisip na nakaba, na hindi po namin kaya kung magko-compete na po kami kasi po parang connect na po kami sa isa't isa. Ganun po. Yung band po namin is parang happy lang po, ganun. That's nice to hear. The reason kasi kung bakit yung ecom training is different from the training here is dito kasi parang 4 hours lang kami nagte-training. Pag lumilipat kami ng ecom, nagsa-start kami ng 9, tapos natatapos kami ng 5 p.m. So parang whole day training kami doon. So yung sinasabi niya, yes, medyo mahirap talaga pag ecom training na kasi mahaba yung time, kailangan mo labanan yung anto. Pero ayun ang pinaka-enjoy ni Bless Yes. talaga. Nakakatuwa. Na-enjoy ko po yun. For me naman po, the journey itself po talaga. Kasi every single day po, napaka-memorable po sa akin. Kasi may mga asaran, may kakulitan, may nag-aaway, mga ganong moment po. Kasi hindi naman po nakikita ng ibang tao yung journey namin. Yung nakikita lang po nila yung mismong routine na po namin. So, para po sa akin yung journey po namin, sobrang memorable po sa akin ngayong season na to. Kasi dun ko po na kilala yung ibang tao pa po na hindi ko masyadong kilala. Kahit magkasama na po kami ng ilang taon, like Blessy po, mas nakikilala ko po siya, yung ibang mga rookies. Every single day po may nakikilala po ako na ibang tao. And then dun ko po na-realize na ang team na ito, hindi lang po sa sports magaling, hindi, may mga ibang talent pa po sila na yes po, nakakayanan po nila. And then, doon ko po din nakilala din sarili ko na kaya ko po palang humarap sa ibang tao na hindi ko pa masyadong kilala po. And ang journey po na ito, sobrang memorable po sa akin, lalo na po na nag-champion po kami. Ang ganda doon mo nakilala yung sarili mo kasi mahalaga yon na hindi lang yung ibang tao, hindi lang yung routines, yung malalaman mo, kundi yung self-discovery na rin. Congrats for that. Thank you po. Sa akin, pinaka
memorable siguro na na-experience ko this season. Kasi kakabalik ko lang ulit from, nawala din kasi ako sa team for almost 3 years. 3 or 4 years. And then pagbalik ko dito, siguro ang may isip kong very memorable sa akin is yung nakita ko yung reaction ng mga tao nung mismong competition, nung napapanood nila yung piece na ginawa ng coaches, yung makita mo na this is your product and then this is the reaction of the fans, hindi lang fans, ibang member schools na very supportive din. Parang sobrang memorable, sobrang saya kasi ganun pala yung reaction nila dun sa ginawa ng coaches, yung efforts ng lahat. Bibitinin muna namin kayo sa isang masarap na kwentuhan kasama sila Coach Carl, JP at si Desi. Abangan sa susunod na linggo ang pagpapatuloy ng ating kwentuhan kasama ang NUPEP Squad dito sa DZRH TV, Matchpoint Season 5. The best team in the country. Nung nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. Tennis sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino.